At pangunahan mo kami sa oras na to na kami ay makalapit sa inyo, Panginoon. Tinataas po namin ang lahat ng gagamitin mo sa araw na to, maging sa pangunguna ng aming praise and worship team. Salamat po sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buhay, ang kanilang mga pamilya, at patuloy na kayo ang magpo-provide sa kanilang pangangailangan. Lagi mo silang itatawid, Panginoon, at itatayo sa biyaya at habag mo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, na magdadala ng iyong mensahe, Panginoon, aming pastor. Dakilang Diyos, patuloy mo nga pong bigyan siya ng kalakasan ng katawan, kalakasang spiritual, at Panginoon, mag-provide po kayo ng lahat ng kanilang mga pangangailangan sa ng kanyang buong sambahayan. Dakilang Diyos, salamat po sa aking mga kapatid na naririto. Hindi hadlang ang ulan upang kami ay hindi makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos na inaasahan at sinasampalatayanan. Kayo ang aming Diyos na magbibigay sa amin ng kagalakan sa kabila ng kalungkutan. Kayo ang magbibigay sa amin ng kapayapaan sa magulong buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy mo kami samahan ng iyong Santong Espiritu sa umagang ito. Patuloy na maramdaman namin ang pagkilos mo at patuloy na kapahayagan sa maririnig namin mga salita na magbibigay sa amin ng kalakasan at patuloy na pananampalataya. Salamat, Ama, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. At ngayon po, handa na po ba kayong purihin ang ating Panginoon? Kaya halina't mawit at sabihin, mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay,
sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Yes, Jesus! Amen. Kayo po ba ay nananabik sa presensya ng Panginoon? Kaya halina't purihin at awitan natin siya. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Amen. Dalangin ko'y maibalik, pananapit sa iyong piling noong unang natagpuan. Inilang kaligtasan sa krus ko nakamit. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan, sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan, sa'yo ko lang nadarama, o Ama. Balik, Panginoon, hindi
iyong piling noong unang natagpuan, inilang kaligtasan sa krus ko na kami. Tunay na pag-ibig, Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, o Ama, ako'y nababalik. Panginoon, hindi na Yes, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Pasensya mo kami nanabik, Lord God. Yes, Lord. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. O Ama, ako'y nagbabalik. Panginoon, hindi na aalis. Yes, Lord. Pakabuti mo, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. Yes, Jesus. Ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Tanging mananatili ay ang iyong sinabi.
taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila ka, Panginoon! Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Kahari ka, Panginoon! Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Tayo lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw at umagang ito, Panginoon. Sa aming pag-awit, sa aming pagsamba, sa pananampalataya na pinagkaloob mo sa amin, na aming pinaniniwalaan at tinanggap. Sa araw at umagang ito, Diyos, sa gitna ng madilim, maulan, bagyo, marami pong mga taong naapektuhan ng aming kasalukuyang panahon, O Diyos. At sa gitna ng ito, Panginoon, naririto kami, bawat isa sa amin, sumasamba,
nagbigay ng aming panahon, buhay, at pagkakataon na sambahin kayo, Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Dalahin ko, Ama, sa lahat ng mga naririto, sa mga problema, pinagdadaanan, pangangailangan, kabigatan, katanungan ng buhay. Dalahin ko, Diyos, na turuan niyo ang bawat isa sa umagang ito. Hayaan niyo mangusap kayo, punuin niyo kami ng Espiritu Santo, at kayo, Panginoon, ang aming maitataas at itataas sa aming kalagitnaan. Kaya ito, Panginoon, ang aming pagsamo, panalangin at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's all be seated. Sa presensya ng ating Panginoon. Okay. Tinanong ko lang bakit dito tayo nag-service, baha daw doon. Oo, kasi talagang ito kasing lugar na yan, kahit nung unang panahon pa, 20 years ago, talagang parang basin. Diyan naiipon lahat ng mga tubig sa bawat barangay. Kaya panalangin natin, nawa ay hipuin ng DPWH na itaas na yung lugar na yan. Tagal na panahon na po yan. Maliliit pa yung mga leader natin. Bata pa yung mga leader natin. Bata pa rin ako. Ganyan na yan. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Okay, sige. Bakit nag-feedback mo, Koy? Bawas mo nga. Open your Bible in the book of 2 Corinthians. Ayan. Naka-live po ba tayo? Naka-live tayo? Okay, very good. Okay, 2 Corinthians chapter 3, verse 12 to 18. Ayan. Basahin po natin at medyo na late din ako nang dating. Naka-praise, nagsimula na kayo ng praise nung dumating ako. Kaya hindi ko alam kung sino yung scripture reading. So babasahin natin for the sake of life. 3:12 to 18. Therefore, since we have such a hope, and we are very bold, we are not like Moses, who would put a veil over his face, to keep the Israelites from gazing at it while the radiance was fading away. Verse 14. But their minds were made dull. Okay? Sundan po ninyo ako sa inyong Biblia. Wala po kasi tayong live ngayon. PowerPoint. For to this day, the same veil remains. When the old covenant is read, it has not been removed because only in Christ is taken it away. Verse 15. Even to this day, when Moses is read, a veil covers their hearts. Verse 16. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord, there is freedom. And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, and being transformed, now take note, verse 18, and being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Tayo po yung manalangin. Isang panalangin dakilang Diyos sa araw na ito, na kami po ay hindi lamang sumasamba, kundi
nakahandang makinig sa iyong salita sa araw na ito. Lord, gamitin niyo po ang umagang ito upang kausapin ang bawat isa sa amin. Maunawaan namin ang iyong kalooban, maunawaan namin ang nais mo sa aming mga buhay. At higit sa lahat, maihanda kami sa iyong muling pagbabalik. At maunawaan namin na kung kami man ay kunin mo sa panahon na hindi pa kayo nakakabalik, ay makikita namin kayo na mukhaan, O Diyos. Kaya sa araw at umagang ito, patuloy ko pong dalangin ang iyong kapahayagan. Mangusap kayo sa amin at turuan ninyo kami ng mga kayamanang pang-espiritual na madadala namin sa buhay na ito. Sa iyo ang kapurihan sa umagang ito, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Moving from anointing to glory. That's the title of the message. So since we are live, kasi akala ko hindi tayo naka-live, sabi ko, paano kaya ito? Wala na tayong PowerPoint, wala pa tayong live, para mahirap yata. So I thank God dahil may live tayo. The only problem now is that wala tayong PowerPoint sa live. Kasi nung nakaraan, although sira yung ating multimedia, pero nagawa ni Franciel na mailabas sa live yung PowerPoint. Kaya napakagandang nagawa yun, no? But now, sikapin ko po na maipadala ang mensahe ng Diyos ng mas malinaw at klaro para po sa atin lahat. Now, moving from anointing to glory. Now, gusto ko munang i-define natin yung anointing. Pahid sa Tagalog, pahid. Anointing, anoint, di ba? Kapag tayo ay masakit ang ulo, kumuha tayo ng balm, pinapahira natin ang ating ulo ng Vicks at saka lemon ginger. Ako, lemon ginger ako eh. Di ba? So, yun. Ngayon, ano ba yung pahid na yan? Ano ba yung anointing na yan? It speaks of the Holy Spirit, the empowerment. Tandaan natin lagi, sa mundong ibabaw na to, ang labanan ng buhay ay mahirap. Kung tayo ay makalupa lang, makamundo lang mag-isip, walang problema. Ama, ateista ka. O ikaw ay agnostic. Ano ba yung agnostic? Yung, may Diyos ba? Sigurado bang may Diyos? Agnostic ang tawag doon. Pag ateista naman, walang Diyos. Ngayon, ang tanong, wala ba talagang Diyos? O, bakit kini-question kung may Diyos o wala? Now, habang ako ay nagre-review kagabi hanggang kaninang madaling araw, gumising ako ng maaga, kasi siyempre malayo na kami, so babiyahe pa, maghahanda pa. So I wake up early to review the message this morning. Ang laging bumabalik-balik sa isip ko ay yung mga kapatid nating nawala na. Sabi ko, bakit? Naisip ko si Ate Mercy, si Sister Lorna, si Kuya Ampi, Ate Mel. Sabi ko, anong significance nito doon sa mga... Kasi alam nyo, ang pastor, hindi ka pwede mag-create ng message na ikaw yung gusto mo lang. Kasi kung gusto ko lang, wala yun eh, walang kwenta yun. It's not my preaching is important. The important is, what is the will of God? Kaya nga kami po, pag tumatayo kami rito, hindi yung kalakasan namin ang dala namin. Ewan ko lang sa ibang pastor, pero ito yung naunawaan ko eh. Kapag ikaw ay manggagawa na tinawag ng Diyos, itong pulpito ito, hindi ito sa'yo. Hindi ito akin. Sa Diyos to. Kaya hindi mo pwedeng biruin ang pulpito. Hindi pwede talaga, sobra. Talagang pwede kang mamatay dyan. May problema ka dyan kapag you mock the pulpit, the presence of God in this pulpit. Kaya ang mga pastor, ang mga manggagawa is pro-God. Dapat. Hindi yung pro-opinion. Kaya sabi ko, Lord, okay. Siyempre, mag-39 years na ako sa February. So matagal na rin akong nagpipreach ng salita ng Diyos.
Brother Joseph, marami kang pwede i-preach sa Bible. From Genesis to Revelation, sawa ka. Pero ang tanong, ano ba ang gusto ni Lord? Okay. So, sabi ko nga sa inyo, it reminds me of this. As I prepare my mind, my heart, my spirit, to preach this morning, the moving from anointing to glory, it reminds me of those people that are now in the Lord. Now, I would like to go back. Binasa natin kanina. Now, sa verse 12, mababasa natin yung word na therefore. Now, madalas ko na ho itong napipreach dito at i-recap ko na lang. Pag sinabing therefore, it speaks about or it talks about conclusion. Meaning, ang pinag-uusapan sa salitang therefore, meaning summary. Kaya nga. Yung salitang kaya nga, therefore, sa makatuwid, yan ibig sabihin ng therefore eh. Sa makatuwid, kaya nga, ibig sabihin, kaya sinabi niya ng verse 12 yung salitang therefore, may nauna. Now, if you try to read verse 13, sabi dito, we are not like Moses, who put a veil over his face. Kailan to nangyari? No? Nung nakakita niya kalawalatian ng Diyos, walang pwede makakita ng glory ng Panginoon. Tandaan natin lagi yan. Mamamatay ka, ako, tayong lahat. Kapag nakita natin ang kalawalatian ng Diyos. No one can stand in the presence of God. Now, in verse 13, we are not like Moses who would put a veil over his face to keep the Israelites from gazing it while the radiance was fading away. Kasi, nung bumaba si Moses from 40 days and 40 nights, his face was shining. Nag-transfer kay Moses yung glory ng Panginoon. And the people of Israel cannot look at the face of Moses. They cannot. Hindi nila kayang tagalan. Now, you try to look at this point. Bakit sinabing kailangan niya mag-veil over his face to keep the Israelites from gazing it while the radiance was fading away? 14. But their minds were made dull for this day. The same veil remains when the old covenant is read. Ano ibig sabihin? Bakit ang Israelita, bakit ang mga Pariseo at Eskriba, ang mga Hudyo, Jewish people, despite na ang Panginoon ay Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon sa John 10:30, I and the Father are one. Bakit despite na nagpakilala siya, ay binato siya, pinako siya sa krus at ang masakit, yung nagpalaspas sa Matthew 22, nag-welcome sa kanya, yun din ang nagsabing ipako siya sa krus. So, isa sa nakita ko din kanina, kasi nag-mentor po tayo ng mga pastors ngayon, kahapon pala, kamiting ko yung 3 pastor ng Naik. Nagulat ako, they messaged me and then sabi nila, mga kilalang pastor ng Naik po ito. Sabi nila, pastor, kamusta ka na? Pwede ba tayo mag-fellowship? Pwede ba tayo mag-meeting? Aba, sabi ko, bakit? Ano meron? So ito yung mga kasama ko sa CSRM dati. And then we talk about a lot of things. So nakita ko dun, bakit ang tao nauuhaw sa Diyos? Bakit ang tao ginagamit ng Diyos? At bakit kailangan ang Diyos gumamit ng tao para mangyari ang kanyang kalooban? Bakit kailangan gamitin si Moses? Now, if you try to look back at the life of Jesus, dumating sa punto sa buhay ng Panginoon that He was denied, rejected, and even
not only denied, rejected, but also betrayed. Sino na-betrayed? Si Judas Iscariot. His own disciple. His own apostle. At sino yung nag-deny sa kanya ng 3 beses? Si Peter. Na napakagrabe ang ginawa ni Pedro. At if you tend to read the Bible, in John 6, isa sa pinakagrabe para sa akin na naranasan ng isang nagkatawang tao, yan, nagkatawang taong Diyos at ang Panginoong Jesus, ay yung iwanan siya ng lahat. Grabe yun, basahin sa Bible. He was left by all of his followers. Nabasa niyo po ba yun? I think nabasa po natin sa Bible yun. But sometimes, if we read the Bible, sabi rito, balikan ko lang saglit. Okay? We are not, verse 13 of John, 2 Corinthians chapter 3. We are not like Moses who would put a veil over his face to keep the Israelites from gazing it while the radiance was fading away. But, now take note, 14. But their minds were dull. Bakit sinabing dull? For to this day, the same veils remains when the old covenant is read. Ano ibig sabihin nun? New Testament, Old Testament. When they read the Old Testament that is pointing to the New Testament, to Jesus Christ, they don't understand. Yung mga Jewish people na nagbabasa ng Old Testament, the same men of God, the same people of God, reject, crucified, denied, betrayed the one who is pointed in the New Testament, Jesus Christ. Ito yun. So marami sa atin, bagamat tayo wala na sa panahon ni Moses at wala natin sa panahon ng early disciples, but marami pa rin sa atin nagbabasa ng Bible, but we don't really understand who Jesus is. Alam nyo, tayo mga Kristiyano, hindi simple. Kahapon, nagdi-discuss kami ng mga ganun. Hindi simple ang buhay ng Kristiyano, kahit ang buhay ng pastor. Alam nyo, kahapon, parang ayaw pa namin maghiwa-hiwalay. Kaya lang, kailangan kong pumunta kay Ate Helen. Kasi may birthday. Pero halos, ayaw talaga. At ang dami namin discussions tungkol sa buhay, at tungkol sa bagay, at tungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga yung isang pastor, sasama sa akin bukas. Sabi niya, sama ako sa iyo bukas. Join ako sa iyo bukas. Gusto kong makinig sa turo mo. Sa teaching. Alam niyo, isa lang ang naunawaan ko. Kung bakit pinaalala sa akin ng Lord yung mga kapatid nating mahal. Kasi, masasabi ko kasi na wala naman sila ibang naging pastor. Ako lang eh. Sa loob ng 39 years eh. Ako lang eh. Iba-iba ba ng pastor ang Living Word? Hindi naman eh. At alam ko kung sino sila at alam nila kung sino ako. Simple. Alam nyo, sa totoo lang, bigyan ko kayo ng katanungan. Ano kaya ginagawa nila ngayon? Anong petsa ngayon? Pati petsa, nalimutan ko na. Anong kaya? August 9, 2026. Ngayong oras na to, ano kaya ginagawa nila? Sister Lorna, nila Kuya Ampi, nila Ate Helen, Ate Ellen, yan, Ate Mel, Ate Mercy. Ano kaya? Sige, try to use your imagination. Try to use your imagination. And second question, paano kung ikaw nakasunod mamaya? Oy, Pastor Alan, huwag naman. Ay, di pa, Pastor Alan. Hindi pa po. Oo. Huwag tayo maging denial. Dahil yun ang totoo eh. Yun ang totoo.
Paano kung ikaw na mamaya? Ikaw na bukas? Ano gagawin mo? Ano gagawin ko? Kaya nga di ba sabi ng Bible, make the best of your time. Best of time. Matthew 6:34. Live one day at a time. Diba, preaching ko noong nakaraang linggo, live one day at a time. Give the best today. What you can do today. Ano kaya ginagawa ngayon nila? Gaano kaya sila kasaya ngayon? Isa lang ang pumasok sa isip ko. Kung nasaan, siyempre nasa presensya sila ng Diyos kung nasaan sila. Kung ano ginagawa nila ngayon. Sabi nila, nakita na po nila yung palasyo. Ganun ba? Meron ba doorknob na ginto sa langit? Alam niyo, sa totoo lang, inexpressible ang heaven. At ang reality ng theological perception, where is heaven? The question is, where is heaven? Heaven is where God is. Tanungin ko kayo, nasaan ang langit? Nasaan ang Diyos ngayon? Po? Everywhere. Tama po ba? Okay. Ang Diyos ba narito ngayon? Yung siguradong sagot. Ang Diyos ba narito ngayon? Okay, bakit? Anong pinaka-position natin dyan? If there are 2 or 3 gather in my name, in my name, sa akin pa nakaturo talaga, in my name, in their midst. O ilan tayo ngayon? O sabihin na natin 30, 40. Sobra tayo sa 2 o 3. God is here. Ang tanong, bakit hindi maramdaman ng Diyos? Yun ang sinasabi ng Bible. Merong tabing na nakatakip sa ating mga isip at puso. Kahapon, isa sa napag-usapan namin, yung mga buhay at problema ng pastor. Kinuwentuhan ko sila ng makatutuwa ng kwento. Sabi ko, ang pagkakaiba ng IQ at EQ, tanungin ko rin kayo ngayon, paano nasisira ang ulo ng tao? Ang IQ, ano ba IQ? Yung mga nag-aral, intelligent, quotient, live tayo. Sumasali yan sila. Intelligent quotient. Ano ba ang intelligent quotient? Sukatan ng katalinuhan. Intelihente, yung intelligence. 1 plus 1 equals? Jeremiah? 3. Ilan? Yun. Yun ang intelligence, di ba? Yung academic ability, rational thinking, critical thinking. Yan. Ano naman ang EQ? Yung mga nag-psychology, ito may psychology tayo rito. Si Francine. Emotional quotient. Ano ba yung emotional quotient? Yun yung mga kaalaman, kagalingan na maraming naipon paano dalhin ang emosyon. Paano dalhin ang problema. Tanong ulit. Kasi moving tayo from anointing to glory. Moving. Tanong, paano nasisira? Hindi. Baguhin ko yung tanong. Ito yung tanong. Live po tayo. Ano ba ang tama? Ay, nasira na ulo niyan. Ano ba ang tama? Ay, sira na isip niyan. Ano ang tama sa dalawa? Pareho bang tama? Pareho bang mali? O parehong magkaiba? Di ba? Okay. Pag sinabi nating nasira na yung ulo niya, you are speaking or talking about organic brain.
Okay, tanong. Huwag kayong mag-alala. Tayo po ay nakagear sa ating mensahe. Andito pa ba kayo? Okay, very good. Okay. Tanong, nasisira ba ang ulo at isip ng tao dahil sa sobrang talino? Okay. Usapan din namin. Kasi pinractice ko ito kahapon doon sa mga pastor eh. Sabi ko, practicing ko nga ito. Tingnan ko nga, i-apply ko nga para makakita ko. Kasi preaching ko ito bukas eh. O di, nakita ko. Okay. Ano ba nakakasira sa ulo o isip ng tao? Ulitin ko. Magkaiba po ang sira ang ulo at iba po ang sira ang isip. Ang isip po ay EQ. Ang ulo ay brain. Ang utak po natin ay punong-puno ng chemicals. Ito po, diniscuss ko to sa isang teaching ko sa mga professor ng psychology. Talagang ginulo ko po yung kanilang utak at isip. Magkaiba po ang utak at magkaiba ang isip. Ang isip ay kaluluwa at ang utak ay brain. Maliwanag. Buti na yung maliwanag tayo. Ulitin ko. IQ and EQ. Ha? Ang IQ, paano ka magbilang? 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, F, G, wrong and right. Ayan. Nasisira ba ang ulo ng tao sa sobrang talino? Sabi ng iba, oo, mali. Mali. Kasi po, ang brain natin, organic tayo ha, sira ulo. Sira ang ulo. Ang brain po natin ay hindi kayang i-crush. C-R-A, hindi C-R-U. Ano yung C-R-U? Crush. Ay, mga kabataan, hindi C-R-U. C-R-A, crush, sira. Hindi kayang i-crush ang brain ng tao dahil ang ating neurons, ang utak ng tao ay bilyon-bilyon. Nalilikanan. Alam niyo ba na powerful ang brain natin? Hindi siya kayang sirain. O ano sumisira ngayon sa tao? Hindi IQ. Kasi marami nagsasabi, uy, kaya nasira ang ulo niyan. Sobrang talino niyan. Kaya huwag kang mag-aral. Umabsent ka rin minsan-minsan. Maling payo. Nagpayo na mali pa. Ha? Huwag masyadong serious, Brad. Sis, besh. Ano ba tawag mo? Huwag masyado. Easy lang. Ha? Cutting muna tayo yun. Enjoy. Hindi po. Sa history at sa literal study, hindi kayang sirain ng kaalamang akademya. Teorya ang utak ng tao. Alam niyo kung ano sumisira? EQ. Ano yung EQ? Emotion. Ano yung emotion? Isip. O subukan mong matalino ka. Nung una, inspired ka. Wow, aral ka ng aral. Ang ganda, summa cum laude ka pa. Eh, bigla ka na in despair sa boyfriend mo o sa girlfriend mo. Aral ka ng aral, di ka na kumakain. Aral ka ng aral, di ka na nakakatulog. Aral ka ng aral, isip ka ng isip, na-depress ka. Ano nasira sa'yo? Ulo o isip? Isip, pero naapektuhan ang ulo. Anong naapektuhan sa ulo niya? Yung brain chemicals. Kaya nga pag pumunta ka sa mga psychologists and psychiatry, ang ibinibigay sa'yo, pangpatulog. Mga value, mga kung ano-ano mga gamot para umangat yung brain chemicals mo dahil ang brain chemicals po natin, makinig, kapag marami kang problema, may anxiety ka, meron kang depression, meron tayong hindi makatulog, naiiga. Ano ba yung iga? Natutuyot.
ang brain chemicals ng tao. Kaya, sinasabi natin, nasira ang ulo dahil naapektuhan ng EQ, naapektuhan ng emosyon ang kanyang utak. Maliwanag na po. So, ibig sabihin mga kapatid, bakit tayo nangangailangan ng Diyos? Bakit kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin? Ano sabi ng 2 Corinthians 3:18, New King James Version? But we all, tayong lahat, with unveiled face, unveiled dahil si Kristo ay nasa ating puso na, beholding as in a mirror the glory of the Lord. Alam nyo, but hindi nyo ba napapansin? Bakit ang mga mag-asawa, pag tumatagal, nagiging magkamukha? Ay, hindi ka kumbinsido, Rod. Ako napapansin ko yun. Hindi, is it incidental na yung mga nagiging mag-asawa, para bang magkamukha? Kaya ako pag nakikita ko yung mga mag-boyfriend at mag-girlfriend, magkamukha ba itong dalawa? Ganun Magkamukha ba sila? Ganun Pag, hindi magkamukha, hindi magkakatuluyan yun. Ganun. Parang natakot bigla si Jeremiah at si Leklek. So, bottom line, makinig. Bottom line, isa lang ang naunawaan ko. Kapag tumatagal, nagiging magkamukha sila. Magkahawig, pati mag-isip, pati maglakad, pati yung mga manirisim nila. Kasi nga, magkasama sila araw-araw Kasi si Carlita, si Ate Carlita, at si Kuya Rene. Pag nakikita ko sila, parang sila magkapatid. Si Ate Ellen, tsaka si Kuya Api, tsaka si Ate Neri. Nakikita mo yun. Bakit kaya? Ano kaya merong Kasi nga yung mga chemicals. At saka yung glory, yung essence, yung aura. Kaya nga hindi makatitig yung mga Israelita kay Moses kasi hindi sumanib, kundi nahawa ng aura ng Diyos, ang glory ng Diyos, yung mukha ni Moses. Kita niyo yung mga anak niyo habang tumatagal, kamukha niyo maglakad, magkilos. Mukha ka ng tatay mo, kamukha ka ng nanay mo. Ganun. Kasi bakit yung genes yung mannerism na hahawa, nagagaya. Na one thing lang na gusto ko ipakita natin. Ang sabi ron, are being transformed into the same image from glory to glory. Alam niyo mga kapatid, yes, we are not implying perfection, but God is bringing us into a matter of a daily change and transformation. May nag-invite sa akin, text, Pastor Alan, can you be attending on August 30? A national transformation. Sabi ko, kababalik ko pa lang sa ministry, bibigyan niyo na naman ako ng trabaho, wag muna. Kumbaga sa kapapahinga ko pa lang. I want you to be part of the national transformation. Yung ministry ito nila Mel, yung namatay, yung Pastor Mel Llanes, kaibigan ko. Noon pa niya ako ni-invite. So may darating na mga American counterparts and they want me to be part of the group. Sabi ko, sige, atin ako, wala namang problema. Makikinig lang naman So okay lang yan. But one thing lang, we are transformed into the same image from glory to glory. Just as by the same Spirit of the Lord. Now, ano ba ang threefold emphasis ng message na to? Okay, lapit na po tayo matapos. Ang threefold emphasis nito is redemption number 1, transformation number 2, and Christ-likeness number 3. Alam nyo, whether you like it or not, ang pinakadulo ng ating buhay ay maging katulad ng Panginoon. We may not be perfect, but at least Christ-like. Hindi ka man si Kristo, dahil napaka-imposible nun, pero ikaw ay kahawig
Christ-likeness. So number one, redemption. Kaya nga, from glory to glory, we are changed every day. Kahit madapa ka, tumayo ka uli, lakad lang. Tumumba ka, tayo uli, lakad lang. You are changed from glory to glory. Ang unang point doon, sa 2 Corinthians 3, verse 18, ang unang word na makikita natin is we all. We all. That we are invited as believer of God na maging katulad ng Panginoong Hesus. A spiritual growth. Kahapon, napag-usapan namin ng mga kamanggagawang pastor. Nang akala ng iba, ang ministry ay nakakapaglago sa Diyos. Hindi. Marami nasa ministry, burnout. Marami nasa ministry, lonely. Marami nasa ministry, depressed. Marami nasa ministry, empty. Bakit? Dahil ang ministry is only the result of our serving with God. Ano yung serving? Paano ka maglilingkod sa Diyos? Binanggit ko na ito noong nakaraan. Ang tunay na paglilingkod, prayer and worship. Number one. Word and prayer. Word and prayer. That's the first. Second, evangelism. Review na lang to. Dahil ang nagpapaligaya at nagpapatalon sa puso ng Diyos ay ang kaluluwa. That's the heartbeat of God. Number 3, discipleship. Yung gawin mong katulad ng Diyos yung dinala mo sa Panginoon. Kaya nga hindi pa pwede mag-evangelize ka tapos iiwanan mo, hindi pwede yun, abortion yun. Natatanda ako sa Lord na lahat na nanligaw sa Kanya, dinala niya kay Lord. Alam niyo, karamihan ng mga dinala niya kay Lord, mga nanligaw sa Kanya. Dinadala niya. Sige, gusto mo maligaw sa akin, at ika sa church. So, she took advantage of that. At karamihan doon, pastor na. Kaya marami na siya anak na pastor. Spiritual, Kaya kayo mga kababaihan, hindi yung oo ng oo, tapos ang dami yun ng boyfriend, hindi ganun. Diba? Pwede namang magpaligaw ng 10 Jelina Paligaw ka ng 10. Pero dali mo lahat sa Lord. Diba? Hindi yung, parang maraming pansa. Hindi yung lahat sinagot mo. Parang palit ng damit. Ano yun? Pwede ba yun? Diba? Tapos, anong gagawin natin? O dinala mo nga sa Panginoon. Halimbawa, ilagay na natin dito para mas maintindihan na pinapracticalize ko na lang. Sinagot mo para madala mo sa Lord. Tapos, nung ayaw mo na, iniwan mo na. Parang basura, ayoko na sa'yo. Ano ginawa mo sa Kanya? In-evangelize mo, iniwan mo rin. So, asan ang discipleship doon? Dapat, gawin mo siya katulad ng Panginoon. Kaya nga dapat, kayong mga lalaki na ligaw ng ligaw, huwag naman yung, di ba? Dalhin nyo kay Lord. Si Lord ang pinaka sentro ng buhay natin. Hindi ang church. Hindi ang trabaho. Hindi ang pera. Tandaan natin po lagi yan. So spiritual growth is God's work in the life of every believer. Paano yung pangatlong paglilingkod? Diba? Una, prayer and worship. Word of God and prayer. Evangelism. Discipleship. Mga kapatid, lahat ng yan is part of worship. Epekto na lang yung pag-attend. Sabi sa akin ni Allen, Papa, pwede ba ako magpaalam? Pagod na pagod. Kasi kahapon galing siya sa Makati, na-stranded. Hirap umuwi. Kasi traffic Yan sinabi, Papa, hirap na hirap ako. Pwede ba? Sabi ko, alam mo, huwag ka sa akin magpaalam. Hindi naman ako Diyos.
si Lord, sa Kanya ka makipag-usap. Kahit kayo, di ba? O ba't kayo nandito? You sacrifice everything. Yan ang tunay na anak ng Diyos. Hindi ba, sabi ng Bible umuulan ngayon. Sabi na, we are the salt of the earth. Ay, umuulan, di mo na ako atin. Umulan lang, di ka umatin. Ano ka, asin matutunaw pag natamaan ng ulan? Di ba? Mga kapatid, gusto kong makita natin, ang pangalawa sabi nito, unveiled face. The veil is removed. Paano nawala? Nung tinanggap mo ang Panginoon. Pangatlo, beholding the glory of the Lord. Now, take note of this. Beholding the glory of the Lord. Bakit ka nasa church? Dahil masaya, ang kantahan at tugtugan, pwede yun. Pero pansamantala. Bakit ka nasa church? Ay, kasi barkada ko, andun si kumare, si kumpare. Pwede yun. Mababaw yun. Ah, kasi si pastor andun doon. Magaling yung teaching ng mga pastor doon sa Living Word. Ah, mababaw pa rin yun. Nasa tao ka pa rin. Ano ang dahilan? Bakit ka nagpapatuloy sa Panginoon? Kaya tayo nagpapatuloy dahil sa Diyos. Because you are focused in Christ. Alam niyo, at the end of the day, hindi si pastor, hindi ang church, hindi yung kabarkada mo sa church ang mananatili. At the end of the day, your relationship with God. Sa church, maraming tisuran, maraming away. Ngayon, magkakampi, bukas magkaaway na. Ngayon, masaya, bukas tampuhan na. Because man is like a shifting sand. Number 4. As in a mirror, tayo daw ay tumitingin sa isang mirror, reflecting Christ. Alam niyo sa ngayon, kahit ako sa sarili ko, hindi ko alam kung ano ngayon ang ginagawa nila Ma'am Lorna, nila Kuya Ampi. Pero isa lang ang naunawaan ko, masayang-masaya sila ngayon sa Diyos. I cannot describe. Kasi inexpressible undescribable ang heaven. Ako po nakakita na ng iba't ibang napakagandang halaman, flowers, tama ba? Bulaklak. When I was in South Africa, pumunta ako sa Pretoria. Sabi ko, grabe naman dito. Ang gaganda ng bulaklak. Yaan ang Pretoria, sabi sa akin ng direktor ng South Africa. Sa totoo lang, sa mga bansa na napuntahan ko po, ang dami ko nakita magagandang bagay na hindi ko nakikita sa Naig, hindi ko nakikita sa Manila. Nakita ko na rin paano nakati ang Pacific Ocean at saka North Atlantic Ocean. Nung galing kami sa US, St. Martin, tumawid kami ng Gibraltar, Barcelona, Spain, kita ko po yung tubig. Sabi ko, grabe. Pati tubig, hati. Iba kulay sa North Atlantic Ocean, iba ang tubig sa Pacific Ocean. Paano nangyari yan? Sa isang simple pangungusap lang, parang tubig dagat at saka tubig tabang. Tama ba? Di ba sa ilog, tabang? Tapos konting takbo lang ng tubig, biglang alat na. Tubig lang naman pareho yun. So doon natin makikita na God is a powerful God. Kaya totoong may Diyos. Kaya kung namumroblema man tayo ngayon, kaya sabi ko nga doon sa mga pastor, ako nung namatay si Ma'am Lorna, negative 2 million ako. Kaya sabi ko kung wala ang Diyos, baka nagbibilang na ako ng poste. At kung hindi ko naiintindihan ang training ko sa Brain Excellence, baka nagbibilang na rin ako ng poste. Mga kapatid, tatapusin ko na kasi buti na yung
Dahil una-una, ito naman ay nakasiris ito. Pero I would like to give this last 3 slides. Ano sabi roon? As we look at the mirror, we are transformed. Ano ibig sabihin ng divine process? Paano tayo napoprocess? By the renewing of our mind. Alam nyo, para wag tayong ma-depress. Tinanong ako kahapon, na-depress ka ba, sir? Muntik na. Nalungkot ako, yes. Pero na-handle ko yung sarili ko. Sa 2 bagay. Una, pananampalataya ko sa Diyos. Yung tinanggap kong kaunawaan sa Diyos. Pangalawa, yung training ko sa brain excellence na matagal ko nang naunawaan na i-apply ko sa buhay ko. Alam nyo, sabi nito sa Romans 12 verse 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Sa buhay ng tao, maraming chismoso, chismosa, naninira ng kapwa ng tao. Marami yan. Hindi mo lahat kayang labanan yan. Mauubos ka. Alam niyo po ba, 2 lang para papangit ka at tumanda ka na walang kinatandaan. Gusto niyo malaman? Gusto niyo pumangit agad? Sa bagay ako, ito na ako talaga noon pa. Alam niyo, para gusto mong pumangit agad at tumanda agad, huwag kang magpatawad. Sige. Huwag kang magpatawad. Papangit ka. Pangalawa, gusto mo tumanda agad, magalit ka ng magalit. Lahat ng marinig mo, patulan mo. Magsigawan kayo. Labanan mo sa social media, magburahan kayo sa social media. Tapos, lahat ng narinig mo, puntahan mo, sugurin mo. Alam niyo yung example niyan? Okay, merong isang lumapit, Pastor, ako po ay galit na gusto ko na magwala, Pastor. Lahat na lang ng mga detalye ng buhay ko pinakikialaman. Ang ginawa ng pastor, halika rito, makita tayo sa mundo, magdala ka ng unan. Anong gagawin mo sa unan? Basta magdala ka ng unan, tapos huwag ka na magtanong. Kasi galit na siya eh. Gusto ko na pong manakal. Gusto ko na pong magwala. Hirap na ako sa buhay ko, hindi na ako makatulog dahil sa mga naririnig ko. Sabi niya, halika, para matapos ang problema mo, pumunta tayo sa bundok, sa taas. Ano po, tatalon po ako? Hindi. Basta magdala ka ng unan. Sige, magdala. Okay. Para maintindihan mo yung problema mo, ito gawin mo. Nakita mo itong unan? Ano naman yan? Yung mga mga cotton, mga ganun-ganon. Basta marami po naman yan, mga cotton, ganon. Ang gawin mo, isipin mo yung taong pinakagalit mo, mga 1, 2, 3. Kung ilan man maisip mo, isipin mo sila lahat. Hawakan mo yung unan ha. Ilan ba ang gusto mo nang pugutan na liig, sakalin, at itapon sa impyerno? Ilan yan? Marami po. Isipin mo sila lahat. Inisip niya. Concentrate pa siya. Nasa taas siya ng mundo. Ang ginawa niya, sabi ng pastor, ready ka na? Sige, isipin mo, hawak niya yung halos balukot na yung unan. Gawin mo, wasakin mo yung unan. Sige, wasakin mo. Yung pinakamalakas. Nagliparan yung mga cotton. Wala. Nasa taas sila ng bundok, may hangin, nagliparan. Okay ka na? Napakawalan mo na yung galit mo. Opo. Sige, buuin mo yung unan. Buuin mo. Kunin mo lahat ng cotton, sabog-sabog na. Pastor, anong gagawin ko? Kalat-kalat yung ayun, nandun sa baba pa ako, tapos bubuing ko. Tapos akit ulit ako dito para buuin ko. Yan ang problema mo. Hindi mo pwedeng patulan ang lahat ng naririnig mo. Habang nakakonsentrate ka sa problema, tatanda ka. Papangit ka. Dahil hindi ka makapagpatawad. Ayun.
Tayo, ang goal natin is to be like Christ into the same image. Kapatid, kung ano ang tinututukan mo, ikaw magiging. Gusto mo bang gumanda at pomogi? Tingnan mo lagi yung pogi at maganda. Gusto mo bang pumayapa ang buhay mo? Ha? Tingnan mo lagi yung mga gulo ng buhay. Alam nyo, the best thing para maging katulad tayo ng Panginoon, sabi ng Bible, from glory to glory, we are progressively changed. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. We can only change our mindset. And last, we are changed by the Spirit of the Lord. Only the Holy Spirit. We cannot change by Pastor Alan. We cannot change by the Living Word. We cannot be saved by any pastor or church. We cannot solve the problem by going to place to place. Hanapin ang sarili. But we are only be changed if the Holy Spirit, if we allow the Holy Spirit. Okay, sa pagtatapos. Kung ikaw man ngayon ay nahihirapan, at ako naranasan ko yan. Naranasan ko ang iba't ibang kwento ng kahirapan. Magmula sa hirap ng pera, kalooban, isip, damdamin, lahat. Hindi madali. Kung wala ang Diyos, susuko ka na sa buhay. Tanungin kita ngayon. Tanungin niyo sarili niyo. Yes, you are inside the church, but are you filled by the Spirit of God? If we are not filled, we are empty. Same. Ngayong umaga, tanungin mo sarili natin, ano ang nagpapaligaya sa'yo? Pera? Asawa mo? Anak mo? Alam niyo ba kung ano ang iyong sinasabi pwedeng kuhanin sa'yo ni Lord? Paano kung yung sinasabi mo nagpapaligaya sa iyo ay ang iyong asawa? Kinuha ni Lord. Paano kung sasabihin mo nagpapaligaya sa iyo yung iyong mga anak? Kinuha ni Lord. Dahil ayaw ni Lord na may kaagaw siya sa buhay mo. God is a jealous God. I am a jealous God. Kapatid, sa umagang ito, try to ask yourself. Sige, tugtog na. Ask yourself. Yung ano nga yung isang kanta niyo, may gustong-gusto akong kinakanta kayo eh. Yung Tagalog yun. Alam niyo, isang bagay lang. Isang natutunan ko mga kapatid. If you preach the word, always give the best of the preaching. Alam niyo kung bakit? Paano kung kukunin na ako ni Lord mamaya, Ate Neri? At least may iwanan ako sa inyo na maaalala nyo, ito yung preaching ni Pastor Alan bago siya namatay. Di ba? Mga kapatid, sige, play the piano. Ang leading sa akin ng Lord kanina habang ako ay nag-devotion is to feel and pray to be filled by the Holy Spirit. Be honest. Ako po, nung ako'y nagka-problema, I learned to be honest with God. Lord, ito ako, I'm empty, fill me. Lord, ito ako, may problema ako, help me. Ngayong umaga, I challenge you, kung malungkot ang buhay mo, kung mabigat ang buhay mo, kung mayroon ka mga kinakaharap na problema na para bang hirap na hirap kang pagtagumpayan yun, God is the only
source of your strength. Sing the worship, any worship. Any worship. Let's all stand up. The Holy Spirit wants us to be filled by joy. Hallelujah, hallelujah. See, let's worship the Lord. Hallelujah. Yes. Yes. Oh, Rababashakada. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Kung sa tingin po natin, parang kulang, parang empty yung buhay mo sa oras na ito, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Let the Holy Spirit fill you today. Meron ka bang kabigatan? Nagiging dahilan para hindi mo maranasan ang Diyos? Meron ka bang dala-dala? Yes. God is good. God is good. Let the Holy Spirit, hallelujah. Yes. Ngayon, lahat ng nais mapuno ng Espiritu ng Diyos, I feel the anointing of the Holy Spirit right now. Nais ng Diyos mapuno ka. Alam ko, marami kang mga kabigatan, marami kang pangangailangan, marami kang gusto sa buhay, marami kang katanungan na hindi mo maintindihan. Ngayon, itaas mo yung dalawang kamay as a sign and a gesture of surrender. Sabihin mo sa Diyos, sa iyong puso, Panginoon, nakataas ang dalawang kamay na ito. Simbolo and gesture na ako po ay sumusuko sa iyo sa umagang ito. Habang nakataas ang dalawang kamay nyo, kung may maramdaman kayo na parang kuryente o mabigat o parang lumulutang ang pakiramdam nyo, hayaan nyo lang, hayaan nyo lang. The Holy Spirit will fill you this morning. Kalimutan mo muna na parang may kasama ka. Isipin mo na parang mag-isa ka lang, mag-isa ka lang. As if God in you. Now, I want you to close your eyes and imagine that ikaw lang at ang Panginoon na magkausap sa oras na ito. Sige, habang inaawit natin ulit, sing the chorus right now. Go. Yes. Yes, Lord. Kausapin mo ang Panginoon. Habang nakataas ang dalawang kamay na yan, kapatid, give the best to Jesus this morning. Hindi si Pastor Alan na magpapala sa'yo. Hindi ang sinumang tao ang magpapala sa'yo. It is the Holy Spirit. Sige, taas mo dalawang kamay mo. And the Lord will fill you today. Hallelujah. Yes, Lord, right now. Fill your people. Fill your people, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, fill the Jesus name. Fill the Jesus name. Hallelujah. Fill the Jesus name.
Yes. Filled in Jesus' name. Filled. Filled in Jesus' name. Hallelujah. Yes, in the name of Jesus. Filled in Jesus' name. Oh, Rababashaka Rabarayanda. Yes. Feel the presence of God. Feel the presence of God. Feel the presence of God. Hallelujah, hallelujah. Feel the presence of the Lord. Feel right now. Let the Holy Spirit touch you. Feel you right now in the name of Jesus. Feel. Feel in Jesus' name. Hallelujah. Let the glory be upon you today. Oh, Rababasha. Be filled. Be filled in Jesus' name. Be filled in Jesus' name. Be filled in Jesus' name. Yes. Ano man ang pinagdadaanan mo right now, God is filling you by His presence. Filled in Jesus' name. Oh, Rababasaka. Damahin mo, Brother Rudy, ang pag-ibig ng Diyos. Oh, Rababasaka. Let the strength of the Lord be upon you. Let the mighty power of the Holy Spirit come down. Receive. Receive the infilling of the Spirit in the name of Jesus. Receive the infilling of the Holy Spirit. Receive the infilling of the Holy Spirit. Receive. Receive in Jesus' name. Ate Carlita, receive the infilling right now. Let the joy of the Lord, let the joy of the Spirit be upon you. Oh. Rabababasaka. Yes. 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 Brother Noel, let the feeling of the Holy Spirit. Yes. Yes. Sakakarababasaka. For the last time, for the last time. Yes. Whoa. Holy Spirit, take over. Holy Spirit, take over. Take over, Lord. Fill this place with your glory. Fill this place with your glory. Oh, glory, 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 glory. Fill this place with your glory, Lord. Fill this place with your presence, Lord. Oh, God is good. Let's all be seated in the presence of God. Palapakan natin ang Panginoon. Gandang umaga po. Pasensya na po, medyo galing pa po sa ano. Ang offering thought po sa umagang ito, ang word ay nagmula po sa Awit chapter 91 verse 14 to 16. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. At sabi rin po sa Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24, sinasabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na taglay niya. Ninang mariwasa ang kanyang kayamanan.
Kung may ibig ipagmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ako si Yahweh ay ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay ng ibig ko. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ayon po sa pagkaunawa na ipinagkaloob ng Panginoon, ang kabutihan ay nagmumula sa Kanya. Lahat ng bagay na ating natatamo sa buhay, kayamanan, kalusugan at talino ay mula sa Panginoon. Na marapat na lang sa Kanya magbalik ng pasasalamat. At isa po sa ating pasasalamat sa Panginoon ay ang pagbabalik sa atin ng ating ikapo at offering. Hindi natin kayang tapatan ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Tapat ang Diyos at hindi siya nagkukulang. Katulad po ng mga bagay na sitwasyon po natin ngayon, na halos 1 linggo pong umuulan. Minsan po, naiisip natin na marami po ang naghihirap, marami ang nakakaranas po ng yung kawalan. Pero ang Panginoon po, hindi po tayo niya, pinagkukulang. Hindi po tayo na nawawalan. Na kahit po, parang zero na talaga. Pero bigla pong dumadating yung blessing. Lagi ko pong pinanghahawakan yung salita niya. Hindi kita pagkukulangin. Although alam naman natin po na marami tayong pagkukulang. Pero po, tapat ang Diyos. Napakabuti po niya. Nagpipray po kami kasi ang lakas po ng bagyo, baha po sa Bakawa. Sa totoo lang po, pauwi po bukas yung asawa ko. Sabi ko, baha, paano kaya yun? Pero naghawak-hawak po kami ng kamay. Sabi ko, makapangyarihan ng Panginoon. Alam ko na gagawa po siya ng daan na mawala po yung baha sa Bacau po, sa Kawit. Kasi nakikita po talaga sa Facebook na hanggang leeg na po yung baha. At alam ko, ang Panginoon po ang gumagawa ng makapangyarihang bagay sa buhay natin na lahat po tayo ay nagdadanas ng kahirapan. Pero ipinapakita ng Panginoon na yung salita ko, hindi siya nagsisinungaling. Talaga pong napakabait niya. Kaya po, lubos po ako nagpapasalamat dahil hindi po ako dapat makakapag-share. Nag-chat na po ako kay Sister Jillian. Sabi ko, next week na lang po. Kasi may pangyayari po na parang hindi ako makaka-attend. Pero hindi po niloob ng Panginoon. Nangusap po siya na makaka-attend ka. Kaya sabi ko, salamat Lord. Kasi hindi po talaga kami pinababayaan. Kahit po may mga trials sa mga pamilya, sa mga anak. Pero He's always there to provide, to remind yung kabutihan niya na mula pa noon hanggang ngayon hindi kita pinagkulang. Kaya po, lagi ko pong ibinabalik, hindi man 100%, pero pinipilit ko po sa biyaya ng Panginoon na mabigyang kaluguran ng Panginoon. Salamat po sa kanyang salita. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami po ay naririto, nagkakasama, Panginoon, upang mapupurihan ka, maitaas ka, O Diyos, sa lugar na ito. Lord, salamat po na kami ay nakakapagbigay, hindi dahil sa aming kalakasan, kundi dahil sa kalakasan na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po sa provision at protection. Sa iyo po ang lahat ang papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is falling, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise ending. 10,000 years then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I will worship Your holy name. Hello, ayan.
happy birthday po kay Brother Joshua. Ayan. Si Prado pati adlib. Dadako na po tayo sa ating announcement. For our announcement, every Wednesday po, ang atin pong intercessory prayer via Google Meet, 8 o'clock in the evening. And then every Saturday po at 4 o'clock in the afternoon, ang atin pong Bible study. Dito po yan sa atin pong church. But I believe if you will request po na kung pwede pong sa bahay niyo po i-facilitate, ay okay din naman po. And every Saturday po, the same day, at 6 o'clock in the evening, ang atin pong praise and worship band practice. Every Sunday at 9:30 in the morning, ang ating regular service, followed by our ministerial fellowship. And of course, for our additional announcement po, ang atin pong pledges for building restoration, for our sound system pledge, and most importantly, for evangelism. Yun lamang po, tinatawagan po natin si Pastor Alan for closing prayer and benediction. Okay, reinforcement lang po, September 20 ang ating anniversary. So, dalawang bagay po. Magkakaroon po tayo ng yung tinatawag po nating tribute sa buhay at post